Ayun, yes mga ga, ito po yung ating recipe ngayon. 500 grams lang na harina ng Serapina cookies na pwede talaga natin itong pagkakitaan. Kaya simulan na po natin. So dito sa ating dough, meron po tayong 500 grams ng first class flour. Kung wala kayong bread flour or yung first class flour mga ga, ay pwede tayong gumamit dito ng all-purpose flour. And 1/2 tablespoon ng yes, and mix lang po natin. Gawa lang po tayo dito ng wheel sa gitna. 1/2 tablespoon ng rock salt at isang piraso na itlog at 1/2 tablespoon na vanilla extract. 1/3 cup ng mantika, kahit anong brand ng mantika dito mga langga, pwede. At 3/4 cup lang po na tubig. Yes mga ga, hindi po tayo dito maglagay ng asukal ha. No sugar po talaga dito kasi mamaya ay tatamis lang to. At sa ating tubig ay kailangan po ay tansyahin lang po talaga ninyo mga ga. Ang kailangan po natin dito na consistency ng ating dough ay medyo may mababa talaga yung hydration. Hindi natin dito kailangan yung dough na malambot. At hindi lang masyadong matigas ha, at hindi din masyadong malambot talaga na malambot mga ga. At naglagay po tayo dito ng 1/4 cup ng ating margarine. Pwede naman tayong gumamit dito ng shortening or di kaya butter. At mga ga, to this video ay masahin po natin ito ng mano-mano. Yes mga ga, pwede talaga natin itong masahin lang ng mano-mano kasi hindi naman talaga natin dito kailangan na yung makinis na dough, yung elastic na yung makinis talaga, ay hindi naman natin ito kailangan ng ganyan. Ay kailangan po ay masahin lang po natin ng mga 15 to 20 minutes. Ayan mga ga, minasa ko lang po ito ng 20 minutes. Ito lang po yung kailangan natin na dough. Hindi naman masyadong makinis. At kahit medyo madali lang mapupunit, ay okay lang po yan. At putulin natin ito agad mga ga. At pahabain lang muna natin ito lahat at magdas lang po tayo dito ng kaunting harina para hindi lang magdikit-dikit yung ating dough. Pahabain muna natin ito para malambot na po. Pagputulin na po natin ito mamaya ng mga maliliit. At pagkatapos mga ga, ay pwede na talaga natin itong putulin lahat ng mga maliliit lang. Nasa 2 grams lang po itong putol ko. Mga maliliit lang po talaga. At magdas lang po talaga tayo ng kunting harina sa ating plancha at sa ating dough na rin para hindi po magdikit-dikit yung ating dough. At baka sabihin po ninyo na hindi yan bilog, ay wag na po natin yung bilhugin kasi ang dami yan, ang mga liliit yan, ay abutin tayo ng magdamag yan o madaling araw. Pag bilugin natin yan ng isa-isa. Huwag kayong mag-alala, ay bibilog lang yan mga ga. At dahil paalsahin pa po natin ito ng kalahating oras or 1 oras, ay lagyan lang po natin ng harina para hindi magdikit-dikit pag mag-proofing na po tayo. At ikalat lang po iyan natin. At mga ga, pagkatapos po nating putulin lahat, ay palsahin lang muna natin ito ng kalahati hanggang 1 oras. Ay wag lang po natin itong i-overproofing ha. Palsahin lang po talaga natin ng kaunti lang. Mga maliliit lang po talaga ito na balls. Siyempre, pinaalsa natin ng kaunti, ay lalaki lang yan ng kaunti. At ito na mga ga, pagkalipas ng 50 minutes ay medyo umalsa ng kaunti yung aking mga balls, ay prituhin ko na sa mainit na mantika. At pag mainit na yung ating mantika, ay kailangan po ay pahinaan lang po talaga natin para mag-crispy yung ating mga balls mga ga. At haluin lang po talaga natin yan hanggang sa golden brown at hanguin. At ito na nga. At pagkatapos po natin itong lutuin, ay hatiin lang po natin yan. Kasi sa paglagay po natin dito ng sugar syrup, ay gagawin po natin itong 2 batch. Hindi po natin ito ibuhos lahat sa ating kawali. Bali, hatiin po natin. So dito, mayroon po tayong 1 in 1/2 cup ng ating brown sugar at 1/4 cup ng ating tubig. Tunawin lang natin yan. O ayan, muntik nang nakalimutan yung 1/2 cup na sugar. And then, pakuluan lang po natin ito mga ga. At pag ganito na yung hitsura ng ating asukal, ay tingnan po yan natin. Yan mga ga, ay lapot na po talaga yan. Pero hindi pa po yan yung kailangan natin ha. Ayan, ang ibig sabihin nito ay malapit na po tayo sa hinahanap po natin. Hintayin lang po natin yan na umusok.
Yan na mga ga, umusok na. Yan ay ilagay na po natin yung ating mga balls at patuloy lang po talaga tayo sa paghalo hanggang mapantay po natin yung ating mga balls na malagyan ng asukal. At kailangan po sa paghalo po natin diyan ay yung ating apoy ng ating kalan ay mahinang-mahina na po. At nang nagpantay na yung asukal ay agad po natin ditong ilagay sa malinis na plastic. Yes mga ga, kailangan po ay plastic po yung ibalot natin dito. Hindi pwede yung tila ha. Kahit anong plastic, makapal man dyan o manipis, basta plastic po, hindi dito pwede yung tila. At pagkabuhos po natin dito, takpan at agad-agad po yan nating didikitin habang mainit pa mga ga. Mga ga, mainit po yan ha. Pero pag nagsuot kayo dyan ng guantes, katulad nito, pinapakita ko po sa inyo, ay hindi pwede magsuot po tayo dito ng tila na guantes kasi ay didikit po ho yan. Mahirapan po tayo kasi didikit yung ating sirapina sa ating guantes na tila. Kailangan po ay magsuot lang po tayo ng plastic gloves. Yun po. Sa isang dikit po namin dito ay 4 na balls po yung dikita namin. Ayan po mga ga. Ay mga ga, mainit na mainit talaga ito ha. Ingat po kayo kasi maaari po talaga kayong mapaso dito. Kailangan po ay panangdalian or mabilisan po talagang pagdikit-dikit dito para hindi po tayo malamigan. Kasi pag malamig na po ito ay hindi na po ito magdikit-dikit. At kailangan din po ay plastic lang po yung ibalot natin dito kasi pag tila ay yung tila po natin ay may mga pores po yun, may mga butas-butas ay madali lang po yung lumamig. Kaya plastic po yung gamitin natin. Ayan, lagyan po natin yan ng asukal na puti. At mga ga, yung natira po natin na pangalawang batch, ay yun din po ha, 1 1/2 cup ng ating asukal, 1/4 cup ng ating tubig, at saka pakuluan. Ganyan din po yung proseso mga ga. Ay pagpatuloy lang po namin yan na lulutuin. Kayo mga ga, ganyan lang din po ha. At kailangan talaga yung asukal natin dito sa pagpulot po natin o yung pag-zero po natin, ay kailangan po talaga itamang-tama yung asukal natin. Kasi pag kaunti lang po yung asukal na ilagay natin, ay hindi naman po ito magdikit-dikit. Kasi ay short po kasi nga sa asukal. At kung gagawa kayo dito mga ga ng 1 kilo, ay dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients ha. At pwede talaga natin itong ilagay sa ating mga close jar o balutin po natin. Pwede talaga natin itong pagkakitaan. Lalo na pag wala po tayong mga oven, ay pwede din itong mga gaha. Pero ingat lang po kasi mainit po din ito. Ayan po mga langga. Sana ay nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!